This is how you can become a freelancer part 3. Nung natapos ko na yung back account ko, nagamay ko na yung skills ko, saka nung natapos ko na yung portfolio ko, and nalaman ko na kung paano maghanap ng clients, napaisip naman ako kasi hindi ko alam kung paano magpa-price ng services ko. Ngayon, ano nga ba yung paraan para malaman yung prices or yung rate ng services mo? Join communities para mapagtanong ka about sa rate ng niche mo. And for you to have network para mas mag-expand yung knowledge mo within your niche. And isa rin sa mga pwede mong gawin is yung pricing formula ni Iman Gadsi, which is knowing yung lifetime value ng customer ng target market mo, na kung saan ita-times mo yung lifetime value ng target market mo sa tingin mo kung ilan yung client na pwede mong makontribute or ma-bring in sa business nila, then i-divide mo yun sa 2, then i-minus mo yun sa ad expense. Kailangan mo silang tanungin kung magkano yung ginagastos nila para sa ads. Then, pag na-minus mo na yun, yung matitira doon is yung service fee. Para mo naman malalaman if scammer. Kung pasok ka sa creative na niche, katulad ng video editing, graphics design, sila yung nagpipilit na isend mo yung output mo or yung edits mo nang walang nakalagay na watermark. And also, ang isa is kapag ayaw nila mag-down payment. I'm Jervin Samson. Follow for more.